Kala ko ba matapang? Ito pong si Mike Defensor at kung mapapansin nyo nga, marami po siya mga sinasabi about po sa ating pamahalaan, about po doon sa mga mali-maletang pera, pero yung sariling issue niya po mga kababayan, hindi niya po masagot ng direkta. Puro sinasabi nila, pinopolitical prosecution sila, ginigipit sila mga kababayan at inuuna pa daw yung panggigipit sa mga ito kaysa daw po doon sa pangunahing problema ng ating bansa. So ngayon mga kababayan, pakinggan nyo po kung ano mga sinasabi ni Mike Defensor dito patungkol po sa issue ng kanyang pamilya. Kasi sabi po dito sa nakita po nating balita, galing po sa One News PH, ayon daw po kay Defensor. Sabi dito, Defensor claims this is the third time NBI conducted operation on his business mga kababayan. Ito na daw po yung pangatlo. So ngayon ito i-play po natin kung ano yung mga dahilan dito ni Mike Defensor mga kababayan. First thing is I wanted to clarify something by you. The NBI charge sheet and the NBI press con on this referred to your son, but I noticed that in your wife's statement today, she referred to your child as your daughter. Could you set the record straight for us, please? Yes, yung anak ko niyan, si Miguel Gabriel. Well, now she has opened that she has opened that she's gay, and so we address her as her, and we call her by the name of Mel. She's the one na kasama siya dun sa sinasabi na involved doon sa corporation na sinasabi namin is not true. No, my wife gave a statement on this. Basically, ang nangyari dyan is that the establishment or the building is owned by us, not us, but many investors in a corporation. So, itong Chicago, particularly the club that they raided. So parang ang sinasabi nila dito mga kababayan, sila yung parang landlord. Ano po nito pong inuupahan ng KTV na ang pangalan po ay Chicago. So ngayon na nakakapagtaka kasi dito, hindi nyo ba napapansin mga kababayan, kung ikaw halimbawa yung landlord, at nangungupahan sa itong mga to at sakto na nasa kote ng NBI, di ba dapat ang reaction mo dyan natutuwa ka? Kasi nalilinis yung mga businesses na nangungupahan doon sa establishmento na pag-aari ninyo o konektado sa inyo. Pero baligtad mga kababayan na nangyari Saglip na matuwa sila sa NBI, nakakapagtaka dito bakit galit na galit itong si Mike Defensor sa ginawang operasyon ng NBI. Ano po, so ngayon ituloy pa natin. Is one of the lessors of that establishment. Just to give you an example, you know there are many KTV clubs all over the Philippines, but let's focus on, let's say, Soler, Okada, City of Dreams, and so on and so forth. So ito yung mga establishments na parang pinapalabas nila na merong human trafficking. And that's very bad. Yung human trafficking kasi, pinapalabas mo na may coercion, may intimidation, by force, because that particular case is unbailable. Now, why is it political? Yan, sinasabi na mga kababayan, pinupolitika na sila. Political case daw po ito. Kasi kung titingnan nyo mga kababayan, ito lang naman yung sa akin Yung pananaw ko po talaga dito, kung ipagpalagay natin, sige, oo, hindi nga kanila yung KTV at wala nga kinalaman sa kanila yon. Pero, since sinabi niya dito mga kababayan na yun po ay lessor or nangungupahan po sa kanilang establishmento, ika nga mga kababayan, at sila yung parang lumalabas na landlord, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali, di ba dapat ang reaction mo dyan, masaya ka? Natutuwa ka kasi nalaman mo na ganun pala, may ginagawa palang hindi maganda yung nangungupahan sa'yo. Or di naman mga kababayan, yung aktibidades dun sa loob ng KTV na nangungupahan sa'yo, maaga pa lang nasa kote na ng ating NBI. Pero nakakapagtaka po dito, saglip na matuwa siya, nanggagalaiti po siya. Kasi nga mga kababayan, kung mapapansin po ninyo, di ba yung hotel na sinasabi na ang chairman o presidente, yung asawa niya at yung anak niya ay treasurer, sinasabi po ng mga DDSet na wala daw pong kinalaman yon at hindi daw po pwedeng isisi sa mga depensor yung mga nangyari. Pero kung titingnan nyo pong maigi mga kababayan, yung mga tao, yung mga parokyano na kumukuha ng babae doon sa KTV at dumidiretso doon sa hotel mga kababayan na doon sa hotel na allegedly ang chairman yung asawa ni Mike Defensor at treasurer yung kanyang anak, di ba kung ano yung napapakinabangan nila doon sa KTV,
kung ano yung mga operasyon na nangyayari doon sa KTV, yung pagbebenta ng laman, ay nagiging pakinabangan din po nila. Kasi nga, yung hotel nila, yung ginagamit mga kababayan para maisagawa yun. Di po ba? Anyway, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Tuloy pa natin. Paano hindi political? Ang daming trabaho ng NBI. Yung mga nightclubs, Oh, ang nire-raid ano? nila. And why did we say it's political? And why are we saying about the employees? Bakit ka nang gagalaite kung na-raid yung mga nightclubs na may ginagawang hindi maganda? Biruin niyo mga kababayan, nasaglip na matuwa siya kasi kahit papaano umaaksyon ang ating NBI sa ganyang klase ng kalakaran, nang gagalaite po siya. Ibig sabihin talaga mga kababayan na malaki ang nawala dito po kina Defensor at nadawit din sila. Kaya po siya nang gagalaite. At hindi po ito pwedeng sabihin na pinupolitika sila. At politika yung bunga ng lahat ng ito. Kasi unang-una, sabi nga ni NBI Director Matibag, kung may ginawa kayong masama, abay dapat panagutan ninyo. Kasi dapat una pa lang inisip na ninyo na mali yung ginagawa ninyo at may kahantungan na ganyan. Pero anong ginawa ninyo? Ipinagpatuloy nyo pa rin. Di po ba? Maliwanag yung sinasabi ni NBI Director Atty. Melvin Matibag na bakit nila ikukonekto sa politika, sakto nga mga kababayan na may nahuli nga doon sa isa sa mga lessor po nila na nangungupahan doon po sa kanilang sa kanilang establishmento. Anyway, ituloy pa natin. Pangatlo na to is a family-owned business of which I have divested even long before, 3 years before. Ang nagpapatakbo na yung wife ko tsaka anak ko. Yeah. Sinara din. And about 100 employees were involved there. Right. Another Yeah. company, there are about, no, I'm a very minority member, but they elected me as president, of which I resigned in January. Yeah. Again, inatake na naman nila, sinara nila. In total, again, in this particular case, yung Chicago Club, and then they're coming up with all these issues about human trafficking at saka drugs. Inatake na naman nila, and they raided it, and now they will file this case. So all in all, we're saying, almost 1,000 workers are already affected. Yeah. In the middle of a crisis. No, let me just finish. In the middle of a crisis. Why would they do that in the middle of a crisis? We are willing and we are ready to legally challenge what they have filed. Right. And we can prove. Edi ganito nga ang gawin mo, Mike Defensor, kaysa magngangal-ngal kayo dyan sa social media, especially sa media, bakit hindi nyo nalang harapin yung mga kasong isinampalaban sa inyo? Kasi mga kababayan, parang ganito lang naman yan eh. Di ba, tandaan nyo ba yung nahuling Pogo Hub doon po sa may Porac, Pampanga? Yung Lucky South 99 ata yun mga kababayan. Di ba nung nahuli yung yung Lucky South 99, yung Pogo Hub sa may Porac, Pampanga, di ba ang isa rin sa iniimbestigahan doon yung Whirlwind? Pakitama na lamang po ko yung Whirlwind Corporation na kung saan kaya nga nadadawit itong si Harry Roque kasi naging abogado daw siya nung establishmento mga kababayan, yung may-ari nung compound, ika nga, na inupahan nung Lucky South 99. So ngayon parang ganito lang din yun. Kasi nga ang pananaw dito ni Atty. Matibag mga kababayan, kung saan nangyayari yung krimen, talagang dapat lahat ng anggulo makita at maimbestigahan. So ngayon, sinampahan sila ng kaso, o di much better harapin na lang nila kaysa magdadaldal po sila at ikonekta nila sa issue ng politika yung nangyaring pag-raid mga kababayan doon sa KTV na kung saan nangungupahan doon po sa kanilang establishmento. Pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. Tuloy pa natin. That they have, they have no case against us. Pero paano yung mga empleyado? Kuhawa naman yung mga tao. Right. There's a lot of points there, but first of all, I mean, I don't think it's exclusive, right? Just because there's a crisis doesn't mean they can't investigate wrongdoing. But I want to be very clear about something. Are you denying that your family had any involvement at all, or are you denying that there was trafficking going on at the club? Both. We are not involved in the business because we are involved in the building. Now, we are involved technically with so many other investors. In fact, maraming mga investors doon, kakampi pa ng administrasyon. Number two, there are many establishments there. You have 7-Eleven, you have the Korean restaurants. They are lessors and we are not involved in any of their operations. So basically, long story short, landlord po kayo. And that much you are agreeing to. Pero to say, no, because according to the NBI, your family or your wife and your daughter own the establishment, that is erroneous. Just to clarify. Yes. Yes. And also, pagdating doon sa ownership ng property,
hindi kami lang yan kasi marami kami nag-invest dyan eh. In fact, may office din kami dyan and we are renting to the mother corporation which owns the property. Okay. So who owns Chicago, the KTV, Congressman? It's a company, the Chicago company, that I think they already have the NBI report on that. And then yung mismong hotel that they're sabi na we are involved, give up na namin yun in 2019. Kasi we really had that hotel before and we were operating it. But Wait lang mga kababayan, di ba may sinasabi siya dyan na ginibap daw nung 2019. Wait lang, yan. Saan ba yung sinabi dito ni Atty. Matibag? Yan. So sabi dito mga kababayan, basahin muna natin kasinungalingan po. Mariing pinabulaanan ni National Bureau of Investigation NBI Director Melvin Matibag ang pahayag ni dating Congressman Mike Defensor na pamumulitika ang naganap na operasyon sa isang KTV bar sa Pasig City. Kasunod dito ng pagkumpirma ni Matibag na sangkot ang asawa at anak ni Defensor sa pagkakaroon ng posisyon sa loob ng sinalakay na KTV bar. Sabi pa dito mga kababayan daw nitong si NBI Director Atty. Melvin Matibag, huwag mo sabihin na dinala ko ang pamilya mo dahil sa politika. Ikaw ang naglagay sa pamilya mo sa negosyong yan, saad ni Matibag ngayong Sabado. So ngayon meron din press con kanina mga kababayan. Ito pong si NBI Director Matibag at ito po yung sabi niya. Wait lang, ano lang natin ng konti. Yan. Play natin mga kababayan Anong sabi po ni Mike Defensor doon sa interview niya kagabi doon sa isang istasyon? Matagal nang hininto yan, 2019 na. Pero nung tinanong, sino pinagpasan, hindi nila masabi. Kasinungalingan po. Hawak ko po ang dokumento. Ang lease contract was signed 2025. Ang nakapirma, asawa po niya. Di ba mga kababayan? Ayan bistado ang kasinungalingan po ni Mike Defensor. Sinasabi nila matagal na silang nag-ano dyan, 2019 pa lang mga kababayan. Pero maliwanag Sinasabi dito mga kababayan ni NBI Director Atty. Matibag na na yung list ng kontrata mga kababayan ay permado ng asawa po ni Mike Defensor at 2025 mga kababayan, which is nung 2025. So ngayon ituloy pa natin. At ang business permit po nila sa Pasig, si Rin pa rin for 2026. Di ba? Hindi po kayo na nagsisinungaling. Daw ay challenge by Defensor. Pati po yung asawa niya, huwag nating dalhin sa usapin ng politika. At kung sabihin na dinala ko ang pamilya mo dahil sa politika, ikaw ang naglagay sa pamilya mo dyan sa negosyong yan. Tama! Just to give you a background pati, nung amin tinitrace back ang history, ang pangalan pala nito ay Beneto Luna, yung KTV. At yung Taas Luna Hotel na nagsimula noong 2017. Napansin ko, nung kami pumasok doon, nakalagay pa nga rin yung mga tropilo na Beneto Luna. At may aquarium. So, all the elements of human trafficking was there. Ngayon, ito po ba'y politika? Sila po ang magsabi. Hanggat maaaring kung hindi naman involved, hindi naman po namin isinasabi. May mga binanggit po nga silang pangalan na wala doon sa dokumento, hindi namin isinama muna sa kaso. Bakit Tama. Po? Dahil ang NBI, mag-iimbestiga muna kami. Hindi muna namin sinama yung Clippoint Development Corporation dahil malinaw doon sa lease contract ng si Rin at ng Ay, shoutout kay Ma'am Mary Jane Dizon at saka kay Ma'am Persis, Persis Sema. Mega love shoutout po Chicago, sila yung magkakausap. Yun nga lamang, nung amin na pong iniimbestigahan, mas malinaw ngayon na may interlocking directors, interlocking owners, interlocking officers. So, sabihin, alam. Tsaka, kung mapansin nyo yung interview ni kagalang-galang Mike Defensor, alam niya yung mga operation Tama. Sabi nga niya, marami pang ibang club dyan, but ito lang yung pinapasok, politika to. Well, nagkataon nandiyan dyan kayo. Huwag nating ilihis na gawin natin politika. Trabaho po ng National Bureau of Investigation na hulihin at padanagutin ang mga lumalabag sa batas. At sabi niya, puro politika daw ang inaasikaso ng NBI. You check my track record from February 23 until today kung ano yung mga hinuli namin. Tama.
Meron po kami mga hinuli, violation ng USAID, ng lab scam, mga foreigners po na nagbabiolate ng immigration law, naghahanap buhay dito ng illegal. Pati nga po pagtitinda ng dog meat ng mga Vietnamese, sinuli namin. Yung mga peke po na anti-rabies, sinuli po namin. In my more than 50 days po dito, i-check niyo po yung track record. This is yung sinasabi po ni former Congressman Mike Defensor is very unfair to the men and women of NBI and the law enforcement. Huwag po nating insultuhin yung ating mga kasama na nunungkulan. Ako ngayon ang magsasabi, kung may personal ka sa akin, kung iniisip kong pinupolitika kita, huwag nating idamay yung mararangal na nunungkulan sa National Bureau of Investigation. At lahat po kami doon, ginagawa naming marangal yung trabaho po namin. Pero inyo mga kababayan eto nakahanap po si Mike Defensor ng kanyang matitinding katapat. Kasi biruin nyo, di ba, sanay ito pong si Mike Defensor sa mga sinasabi nga ng iba, allegedly, na pagtatanim mga kababayan ng ebidensya, pagtatanim ng mga witnesses. So ngayon parang ang dating po dito, nag-backfire po sa kanya ngayon. Kasi biruin nyo mga kababayan sa kauna-unahang pagkakataon, ngayon lang nasaksihan ng taong bayan na may ganito po palang issue. Ito pong pamilya nito pong si Mike Defensor. So ngayon, para sa akin, in my personal opinion, kaysa magdadaldal etong si Mike Defensor sa media, bakit hindi mo na lang harapin ito? Total naman, sasampahan na kayo ng kaso or nasampahan na kayo ng kaso. O di much better, harapin nyo na lang ito at patunayan nyo na inosente talaga kayo. Kasi nga mga kababayan, ang pananaw ko talaga dyan, kung ikaw ay isa sa mga landlord, dapat matuwa ka pa sa ginawang operasyon ng NBI dahil naisiwalat yung maruming kalakaran at gawain dyan sa isang KTV na nangungupahan sa inyo. Pero baligtad na nangyari. Saglip na matuwa siya kasi malilinis yung kanyang establishmento mga kababayan sa mga ganong klase ng problema at issue, galit na galit pa siya mga kababayan at nanggagalaiti pa siya kasi nabuking sa publiko yung gawain po ng isa sa mga nangungupahan sa kanya. Diba? Anyway, ngayon mga kababayan, balik ulit tayo dito kay Mike Defensor. In 2019, it was taken from us. Another group operated it for just, binabayaran nila yung rental. Pero yung point ko, yung sinasabi na, pocket crisis, hindi kayo exempt. I agree. Pero maliwanag mga kababayan na sinabi po ni Attorney Melvin Matibag, hawak niyang dokumento. Hawak niyang ebidensya mga kababayan na naando doon ang pirma ng asawa po ni Mike Defensor. At ang date ay 2025. And then doon naman po sa permit mga kababayan, ang date naman po ay 2026. So ngayon, paano po itatanggihan ngayon nito pong si Mike Defensor? Di po ba napakaliwanag nga ng sinasabi dito na ito po ay hindi usaping pampolitika. Ito po ay usapin ng pananagutan dahil may nakita at may nahuli. May na-raid na isang KTV na may ginagawa pong hindi maganda sa loob. Ngayon ituloy pa natin. But the point is, ang dami nating problema on criminality and you're attacking KTV clubs, that's the point. Diba nagagalit siya? Is parang sindikato yan. Kinukuha niyo yung mga tao, especially in child prostitution, nilalagay niyo sa isang lugar. Diba nanggagalaiti siya mga kababayan kasi nasa lakay, na-raid yung KTV. Yun yung point niya dyan, Tingnan nyo, nanggagalaiti siya. Kasi parang ang gusto niyang palabasin dito, ang daming problema ng bansa. Pero bakit yung na-raid yung KTV? Yun yung gusto niyang palabasin dyan mga kababayan. And then, inaano ninyo siya. Parang pino-force ninyo, ini-intimidate ninyo to do sexual favors. Yan yun. Yan yung definition ng law. And none of that falls in all of this, even in the testimonies. I saw the reports already that came out. May walang ganun eh. Well, technically, Congressman, a KTV bar or a nightclub is not an illegal business per se. But as the landlords, were you aware of the nature of the business? Sabi po ng NBI dito that sexual services were being offered. Well, ang tinasabi ko, yung operations nila is operations nila yon. In the same manner na yung Korean restaurant, we don't know the ingredients. Dapat wag ka magalit. Dapat wag ka manggalaiti sa NBI kasi operasyon nila yun eh. Hindi nakasalanan ng NBI kung may nasaksihan sila at may nakita sila sa raid na yon na ganong klase ng gawain. Kasi biruin nyo mga kababayan, ito po kasing KTV, kita nyo naman yung video, di ba? Ito pong KTV, nung sinalakay po nila,
may nakita na may nakitang tao na gumagamit ng ipinagbabawal na bato doon po sa loob ng KTV. Ngayon mga kababayan, nakita rin doon yung mga babae na nagbebenta ng laman. So ngayon mga kababayan, ang point kasi dito, sa operasyon ng NBI, may nakita. May nasaksihan ng NBI mga kababayan na talagang labag sa batas. So ngayon, ang nakakapagtaka dito, bakit nanggagalaite eh? Ito pong si Mike Defensor dahil nasa laki yung KTV na yun. What they cook, what they serve. We don't know their prices. So that's them. That's their operations. Ang pino-point out ko lang, di ba, ang dami nating problema ngayon. Si Atty. Matibag, ang tinututukan, tingnan niyo lahat ng records ng NBI, puro mga korporasyon ng mga kalaban. Puro mga kalaban. O, sa akin, ilang corporations na may involvement ako na tinira nila. Of course, they will justify. May basis, may basis. Pero sinasabi ko sa kanya kay Atty. Matibag, sa panahon ngayon na ang daming gutom, ang daming naghihirap. Oh, huwag mong ginamit na naman. Ginamit yung krisis na pinagdadaanan ng bansa. Ginamit yung problema ng mamamayang Pilipino. Ginamit yung kahinaan ng taong bayan. Alam nyo, ganito lang naman yan mga kababayan eh. Oo nga, may pinagdadaanan ng ating bansa. Sabi nga ni Mike Defensor, maraming nagugutom, marami daw mahihirap. Pero tandaan po natin, hindi porkit may nagugutom at may naghihirap, isa sa walang bahala na po natin yung trabaho na dapat ay ginagampanan ng ating mga tagapagpatupad ng batas. Di po ba? At yung pagpapanagot sa mga gumagawa ng masama at mali. Hindi porkit may nagugutom, isasantabi na po agad natin yung pagpapanagot sa mga katulad po ng mga taong ito. Hindi po rason yan mga kababayan para itolerate at konsintihin yung mga ganyang klase ng negosyo. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. gamitin ng politika para mangkipit ka ng mga tao. 9 years ako naging kabinete. Wala akong ginapit kahit isa. Wala makakapagsabi na I went to their companies, ginamit ko BIR, I check on them. Walang ganyan. It was just a political back and forth of the issues that we were concerned with. Ito, grabe yung ginagawa nila, pati personal. Yeah. Pati pamilya ko, dinadamay nila. Sir, SEC records show that your wife Julie was listed as the president of Zerin Development Corporation, which is a business correct. under the name of Blue Hotel. So, Yes. I mean, I know you're saying that you guys are just landlord, but she was also serving as the president of the company, right? So, I Tama. know she's also operating it. No. We gave that up in 2019. We have records to show that. Kung yung lahat ng yan na turn over na namin to the new group, to the new owners. It may have been registered under our name pero hindi na kami dyan involved. Kahit na tingnan yung records na Zerin, wala yang income, wala yang employees. So, Sabi nga ni Atty. Matibag, mayroon daw pirma yung asawa mo doon. Mike Defensor. And then doon sa permit, nakalagay na 2026. Di po ba? So paano niya pa sisinungalingan yon? Kaya nga much better, harapin niya na lamang yung reklamo na isinampalaban sa kanila. again, I'm going back to the point. I think the issue here is not the lead. The issue here is political harassment. The issue here is panggigipit ng mga tao. Ano yung sabi niya dito? Wait nga lang, ulitin natin ng konti. Hindi na kami dyan involved. Kahit na tingnan yung records na Zerin, wala yang income, wala yang employees. So, again, I'm going back to the point. I think the issue here is not the lead. The issue here is political harassment. The issue here is panggigipit ng mga tao. Pero kung linawin lang natin, no, because we wanna... Ano yan? Hindi daw issue yung lead. Tama ba? Going back to the point, I think the issue here is not the lead. The issue here is political harassment. The issue here is panggigipit ng mga tao. Hindi mo pwedeng sabihin political harassment yan eh. Hindi mo din sabihin ginigipit kayo. Kasi nakita nga doon sa video na meron talagang ginagawang hindi maganda doon sa loob ng KTV. At saka ang point talaga dito mga kababayan, uulitin ko ulit total siya naman yung landlord o isa sa mga landlord mga kababayan, dapat matuwa ka. Kasi nalinis yung KTV na yon na posibleng makaapekto doon sa mga establishmento na pinauupahan mo. Diba mga kababayan, dapat matuwa ka. Kasi nalinis ng NBI yung isang problema doon. Pero nakakapagtaka dito, bakit nanggagalaiti ka? At nagagalit ka at pinapalabas mo na political harassment yan. Ganong nasaksihan nga na mga kababayang Pilipino natin na may hindi tama doon sa loob.
at mismong nakita din ng mga kababayan natin na may gumagamit ng ipinagbabawal na bato doon po sa loob ng KTV. O di ba dapat matuwa ka? Kasi nasa kote yun. Di ba? Dapat matuwa siya kasi nalinis yung KTV na yun sa ganong klase ng kalakaran at gawain. Pero bakit nang gagalaiti pa siya? Saglip na magpasalamat sa NBI. Tao. Pero kung linawin lang natin, no, because we want to get this absolutely correct. So we settled the ownership issue now with Chicago. So they're basically renting. Pagdating dun sa hotel, you said you guys used to own it. By us, do you mean your family, including your wife and your child? Or do you mean the same investor group that owns the other building? Or No, it's a Oh. different it's a operation. different- Yeah. Okay. Okay. If I then, may explain. correct. And the Kasi next parang- question. Okay, linawin lang natin Yeah. ako. Yung next question is, you said you gave it up. Do you mean that you sold the hotel? Or, kasi minsan uso yung papamanage mo sa isang property management or Correct. hospitality management o kayo na mag-manage itong property ko kasi ayoko na problemahin. What exactly was the term when you said we gave it up? Was it sold? Correct. Yeah. Kasi ang nangyari dyan sa operations namin is that, well, of course, the property is the property. Ngayon, let's say yung hotel, group rented it out, particularly us, but different investors. So we were running it at some point and then we gave it up. Another group before rented it. It was a person, not a corporation, and we can show documents to prove that. So sila na yung nag-operate noon ng hotel. So as I've said, yung isang office naman doon, they're renting it out for an office. So sila naman ang nag-operate doon as an office. So yan yung structure nung ano, it's how can I put that together? Parang isa siyang, let's say, isang building that we have a different group of investors. Then some people may be investing in this and they will be setting up their own business there. Yung iba naman ganito gagawin. So ganun yung setup nung pinaka-property. And we have records and we have documents to show that and to prove that. Ipakita mo na. Para tapos na. Ganun lang kasimple. Pakita mo. So, can I just get one thing straight as well? Your wife is no longer the president of Zerin Development? No, she's not. She's not anymore involved in any way with Zerin. She's not running the hotel. Nothing. Kaya yung NBI, pinipilit nila talaga na, I think, no, I guess, na pinipilit nila na idikit yung issue na gawin nila tong human trafficking issue. Pero bukas pa yung Zerin, sir. I mean, it still exists. Yung Zerin kasi, again, inibap na namin yan 2019. Now, nung 2025, just Ulitin natin yung sinabi dito ni Atty. Matibag sa parting to. Wait lang. Yan, dito. Ito ay Beneto Luna, yung KTV. Kayo na nagsisinungaling. Wait lang. Challenge by kasinungalingan po. Hawak ko po ang dokumento. Ang lease contract was signed 2025. Ang nakapirma, asawa po niya. At ang business permit po nila sa Pasig, si Rin pa rin for 2026. Sino po kayo na nagsisinungaling? Daw ay challenge by defensor. Pati Biruin nyo, ang nakapirma, asawa daw ni Mike Defensor. Bago doon sa permit, ang nakalagay daw mga kababayan, Zerin pa rin, at ang petsa 2026 mga kababayan. Ito, pakinggan natin ng mabuti. 2025 ang nakapirma. Tanong, sino pinagpasan? Hindi nila masabi. Kasinungalingan po. Hawak ko po ang dokumento. Ang lease contract was signed 2025. Ang nakapirma, asawa po niya. At ang business permit po nila sa Pasig, si Rin pa rin for 2026. Sino po kayo na nagsisinungaling? Di ba mga kababayan? Kaya nga much better, sagutin na lang ni Mike Defensor yan kapag ka nasa sa korte na. sinasabi lang may license doon, yung company, si Mabel, one of those, I think, part owner of Chicago, they revived the corporation under them. So hindi na kami involved in any way with that operation, with anything in that operation. Congressman, you are calling this as a part of a political attack. But when it comes to the corporation that owns this building, would you say the other investors are just private individuals or meron din pong mga high-level individuals or mga galing po sa mga prominent na political families? Well, again,
mga investors to na private, and I don't want to drag their names into the issue. Ah. Pero marami doon kakampi ng administrasyon. That I can say. Push comes to shove, nandun naman yung mga tao, inaresto nila. Tanungin nila sa sino mga nakikita nila doon. And it will show. At saka ano ha, maliwanag, may interview na bago kanina si Atty. Melvin Matibag at maliwanag na sinasabi niya mga kababayan na may mga testimonya silang hawak about po dito sa pamilya ni Mike Defensor mga kababayan. At yun ay nasa sa kasama na dun sa mga ipafile nila o na-file na nila. Ano po, kaya nga much better harapin na lamang po ng kampo daw ni Mike Defensor yung mga reklamo na isinampa laban po sa kanila. Na mas makakasama pa nila yung mga grupo ng administrasyon kaysa kay any of us persons or personalities in the opposition. Yan mga kababayan ha, maliwanag. So ngayon, kung titingnan po natin, ang nakakapagtaka nga dito, dapat nga sa mga ganitong klase ng pagkakataon, lalo na at nakita yung KTV mga kababayan, yung mga hindi magagandang gawain doon sa loob nung KTV na na-raid ng ating tagapagpatupad ng batas, bakit ipinagtatanggol pa rin? Ninabanat ba? Akala ko ba kakampi kayo ng mamamayang Pilipino? O bakit kahit alam nyo ng mali, pinagtatanggol nyo pa rin? Ito pong si Defensor, itong si Mike Defensor. Di po ba? So ngayon ito, pakinggan yung sinasabi dito. Ari ng KTV, hindi sa kanilang dating Congressman Mike Defensor, dawit daw sa human trafficking. Ganito kasi yan mga banateros. Ayon sa NBI at sa mga headline ng ilang media, may nahuling KTV sa Pasig na di umano may iligan na gawain gaya ng prostitusyon. Dahil doon, biglang nadawit daw sa human trafficking ang asawa at anak ni dating Congressman Mike Defensor. Pero teka muna, bakit sila nadawit? Dahil daw, sila lang naman ang may-ari ng hotel kung saan nag-check-in ang ilang customer ng nasabing KTV. Take note, hindi sila ang may-ari ng KTV, hindi sa kanila ang KTV. Sinasabi lang, may hotel sila na malapit o katabi ng KTV. Walking distance lang mga kababayan. So parang ganito yan. Kaya nadadawit kasi yung pamilya ni Mike Defensor. Kasi nga lumabas dun sa sa unang investigasyon ng NBI, ang chairman o presidente ng hotel mga kababayan ay asawa ni Mike Defensor. Ngayon naman, yung anak, treasurer. So ngayon, yung mga gawaing hindi maganda, yung pagbibenta na laman ng mga kababaihan doon at doon dinadala sa hotel na di umano ang chairman o ang presidente asawa ni Mike Defensor, kung ano yung nagiging kapakinabangan, kung ano yung nagiging gawain doon sa KTV mga kababayan, na pagbibenta ng laman, pag may parokyano na kumagat, kumuha ng babae at dinala dun sa hotel, di ba nagiging kapakinabangan ng hotel? So ibig sabihin, kasama mga kababayan talaga, hindi talaga may iwasan na isipin ng mga investigador mga kababayan o isipin ng mga kababayang Pilipino po natin, nakasama din yung hotel mga kababayan doon sa ganong klase ng gawain na partisipasyon. Ano po kasi doon sa mismong hotel nagaganap yung pagbibenta ng laman. Ika nga mga kababayan, yung pagbibigay ng saya, ng aliw o pansamantalang kaligayahan. So ngayon ituloy pa natin. O ngayon, ang tanong, kung may ginawa ang guest sa loob ng hotel, automatic bang kasalanan na agad na may-ari ng hotel? Kung may pumasok sa hotel na may sariling kalokohan, may agenda, ibig bang sabihin kasabwat na... Tsaka take note mga kababayan maliwanag naman sinabi ni Mike Defensor na sila yung landlord. Isa sa mga landlord mga kababayan na inuupahan nung KTV na Chicago. So ngayon, parang katulad lang din yan nung nangyari doon sa may Porac, Pampanga. Uulitin ko ulit. 'Di ba nung nahuli yung Lucky South 99, isa din sa mga iniimbestigahan yung landlord mga kababayan o may-ari ng establishmento na inuupahan nung Lucky South 99. So ngayon hindi na rin nakakapagtaka kung bakit napapasama dito sa issue na ito ang pamilya ni Mike Defensor kasi lumabas nga yung mga pangalan nila doon. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Nakagad ang may-ari. Parang kalabo naman yata ng logic na yan. Alam nyo kung bakit? Kasi kung susundan natin ang ganyang klaseng argumento, dapat pala kasuhan na rin ng NBI ang lahat ng hotel sa Malate, sa Burgos, Makati, dahil narami ho dyan mga dinadala doon sa mga hotel katabi doon. At pati mga motel sa buong Metro Manila. Dahil maraming dinadala dyan na mga prostitute. Dahil aminado naman tayo, may mga prostitute na dinadala sa mga hotel o motel galing sa mga paligid nito. Pero automatic. Siyempre
Siyempre, isa ka dyan sa nakikinabang eh. Tik ba na may pananagutan agad ang may-ari ng hotel o motel sa personal na ginagawa ng guest? Kaya ang tanong dito, bakit parang ang lumalabas sa headline, si dating kong Mike Defensor ang may-ari ng KTV? Ganun ang pinapakita sa tao. Bakit parang siya agad ang pinamumukhang utak ng operasyon? Kung malinaw naman na hindi naman sa kanyang KTV, bakit? At dito papasok ang mas malaking tanong, mga banateros. Nagkataon lang ba ito? O may pinanggagalingan na naman na pagdiin sa pangalan ni Defensor? Dahil alam nila na si Mike Defensor ay isa sa mga tumutulong sa mga dating security ni Zaldico na naglabas ng mabigat na aligasyon tungkol sa mga maleta, bilyon-bilyon pera na di umano. O, di ba mga kababayan, ikinonekta na nila doon. Papalabasin nila, ito ay political harassment. Political persecution. Kasi nga daw, bayani itong si Mike Defensor na tumulong do sa 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines na nagdidiin do sa mga mali-maletang pera daw na natanggap ng ilang mga politiko. Di ba mga kababayan, yan yung palabas nila. Para na sa ganun nga naman, may makuhang simpatya itong si Mike Defensor. Pero tandaan po natin mga kababayan, maliwanag na sinabi ni Mike Defensor na sila po ang isa sa mga landlord nung umuupang KTV mga kababayan. So uulitin ko ulit yung sinabi ko. Hindi po talaga may iwasan na hindi madadawit mga kababayan or madadawit ito pong pamilya ni Mike Defensor kasi lumabas nga yung mga pangalan nila doon. Ay na-deliver kay Marcos na amo naman ng ating NBI director. Kaya ngayon, ang tanong ng taong bayan, ito ba ay simpleng kaso lang o isa na naman itong paraan ng panggigipit sa mga taong nagsasalita laban sa presidente? Dahil sa bansang ito, alam nyo naman ang galawan. Kapag kalaban ka, mabilis ang kaso, mabilis ang headline. Kapag kakampi ka, lusot ka dahil they can bend the law. Kapag nagsalita ka laban sa makapangyarihan, biglang may isyung lalabas laban sa'yo. Matagal na daw yan ha, pero bakit ngayon lang? Wala na bang mahanap na maikaso kay Defensor kaya nag-imbento na naman? Kaya ang tanong ko sa inyo mga banateros, ito ba ay totoo? Tsaka take note, hindi imbento yon. Mismong nakita ng taong bayan yung ginanap or ginawa na raid ng NBI. Toong kaso o may halong politika? At bakit parang ang target ay hindi lang ang KTV kundi ang pangalan ni Defensor mismo? I-comment ang inyong opinion. Dahil dito sa Banat Bay, hindi tayo basta-basta nagpapadala sa headline ng mga bayarang media. So ngayon tuloy natin dito yan mga kababayan. Pakinggan naman natin yung sinasabi dito ni Kap Nino Barsaga. Kasi sabi niya dito, sino ba ang may-ari ng bar? At sino ba ang naka-name sa business permit as owner ng na-raid na bar daw mga kababayan? So ito, i-play po natin. Hi, alam nyo, Kasi di ba kung matatandaan nyo kanina, itinanong kay Mike Defensor mga kababayan kung sino po yung may-ari ng bar. Ang sinabi niya mga kababayan, Chicago. Di ba yung pangalan nga ng bar Chicago mga kababayan, pero hindi niya masagot, hindi niya masabi kung sino yung may-ari ng bar. mga kaibigan, kung meron akong pagkakataon na makapagtanong personal kay dating congressman at dating DNR Secretary Mike Defensor, ito una itatanong ko na kung saan na-raid po ang kanilang bar, na kanilang business o negosyong pag-aari, di umano ng bar na yan. Ito pong itatanong ko personal kay Mike Defensor. Una, sino po ba ang nakaregister as owner dyan po sa business permit? Pangalawa, kung kayo po nakaregister, hindi nyo po ba namomonitor ang mga aktibidades dyan sa bar ninyo? Tama! Wala po bang CCTV? Wala po bang mga pang-monitor? Pangatlo, para mas maganda, ganito mga kababayan yung tanong. Kung kayo nagpaparenta o kung kayo ang landlord niyan at umuupa sa inyo yung KTV, hindi nyo ba nagagawang i-monitor yung mga umuupa sa inyo kung ano ba yung mga aktibidades o mga businesses na ginagawa dun sa loob? Diba mga kababayan? Dapat meron silang taga-monitor niyan. Kaya nga ako, personally mga kababayan, hindi ako naniniwalang walang alam dyan si Mike Defensor at yung kanyang pamilya. Allegedly mga kababayan. Kasi unang-una kung sila nga ang landlord, dapat alam nila kung ano yung mga ginagawa doon sa loob ng kanilang compound. Ika nga. Anyway, tuloy pa natin. O doon sa loob ng kanilang establishmento. sabi nga ng mga tao, sabi nga ng mga ibang kriminal, may umamin ba sa ginawa niyang crime? Alam niyo po, sa palagay ko, sa sinasabi po ni Mike Defensor na pangaharas ito sa kanya, nadadamay ang pamilya niya, unang-una, hindi ako naniniwala na pangaharas. Kasi,
matalinong tao si Mike Defensor. Tama. Di ba? At higit sa lahat, may pinag-aralan, edukadong tao. Hindi niya makukuha ang pagiging DNR secretary kung siya ay walang talino. Hindi niya mararating ang pagiging Kita nyo, mas matalino pa si Kap Ninyo Barsaga kaysa kay Banat Bay. Diba mga kababayan, si Banat Bay kasi basta lang maipagtanggol. Etong si Mike Defensor pero hindi niya tinitingnan kung ano ba talaga yung totoo sa hindi. Kasi imposible naman na magsisinungaling ang NBI. Yun nga yun lumabas dun sa kanilang investigasyon. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin mga kababayan. congressman or kinatawan ng lungsod ng Quezon City sa isang distrito po dyan kung siya ay bobo o siya ay tanga. Kaya niya po narating yan dahil matalino. Pero ang tanong dito, bakit sa media, sa social media kayo nagpapaliwanag? Tama. Bakit sa media kayo nagpa-explain? Samantalang NBI mismo ang nagsasabi na nagkaroon ng drug trade, nagkakaroon ng mga prostitusyon, nagkakaroon ng bentahan ng mga laman para sa gawain ng kantutan. Di po ba? Siguro naman nabigyan kayo ng business permit hindi para magpakantot dyan sa loob ng bar o maghindutan. Bakit nagkaroon ng iyutan? Ngayon, kasi mag-explain si Mike Defensor, mas the best kay Mike Defensor, isarado niya na lang ang bibig niya. Tama. At ihanda ang kanilang gagawin sa legal na paraan. Doon kayo magpaliwanag sa korte, hindi sa social media. At ang nakakatawa rito, yung mga tagasunod ninyo, yung mga kasamahan ninyo, mga bobong tanga, todo depensa, kitang-kita na nga sa video. Tama. Na-raid kayo. At take note, GMA 7 ang kasama sa pag-raid ng NBI. Kaya mabuhay itong si NBI Director Melvin Matibag. Pinapakita niya lamang, kahit ikay powerful, ikay kilalang tao, pag nagkaroon ka ng paglabag sa batas, harapin mo. Tama. Diba mga kababayan? Kasi kung titingnan po talaga natin, marami sa mga sinabi po ni Mike Defensor, ang mahirap na po kasi talagang paniwalaan. Kaya nga nakakapagtaka dito, dapat harapin na lang nila legally kaysa mag-ingay pa po sila na mag-ingay sa social media. Kasi biruin nyo mga kababayan na, di ba tinanong sa kanya kanina kung sino ba ang may-ari ng KTV bar. Ang sinabi niya lang Chicago daw. Di ba yung pangalan nga ng KTV bar, Chicago, mga kababayan. Pero hindi niya masabi kung sino yung tao, kung ano yung pangalan ng tao na nagmamay-ari ng KTV bar na yon. Kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan, tama rin yung sinasabi dito ni Atty. Carlo Ibanez. Eto, basahin po natin. Pero bago natin basahin niya, inom muna tayong tubig kasi mahaba-haba to eh. Mike Defensor wala daw kinalaman pero galit sa NBI. Ito. Ayan. Sabi dito mga kababayan, sa isang interview, sabi ni Mike Defensor, ang asawa at anak niya, sila lang ang may-ari ng building kung saan andon ang nightclub na may ipinagbabawal na bato sa loob at merong nagaganap na bentahan mga kababayan ng laman na kung saan nagre-rent lang daw sa kanila ang club at wala daw silang alam sa daily operation nito. In that same interview, Mike Defensor condemned the NBI for conducting the raid. Galit na galit siya sa NBI at kay Director Matibag. Mismo ang dami daw nagugutom na tao, bakit daw dito pa nagpo-focus ang NBI? Pero isipin ninyo ito, kung ang totoo, ang sinasabi ni Mike Defensor na wala silang alam sa nangyari sa club at landlord lang ang pamilya niya, then logically, hindi ba dapat matuwa siya sa NBI? O bakit nasabi dito na dapat matuwa etong si Mike Defensor sa NBI? Kasi nga mga kababayan, nilinis ng NBI yung maduming gawain doon sa loob ng establishmento na sila po ang landlord. Kaya dapat matuwa siya. Hindi dapat niya kagalitan ang NBI. Pero saglit na matuwa siya, kinagalitan niya pa ang NBI mga kababayan. O sabi pa dito, tuloy pa natin. 'Di ba?
kung ikaw ang may-ari ng building at nalaman mong ginagamit pala ng tenant mo ang property mo para sa ipinagbabawal na bato at pagbibenta ng laman nang hindi mo alam, anong natural na reaksyon? Magagalit ka sa tenant? Niloloko ka eh. Illegal pala ang ginagawa nila sa building mo. Magpapasalamat ka pa nga sa NBI kasi na-expose ang illegal na activity diyan mismo sa building mo. Sabi pa dito, makikipag-cooperate ka sa kanila para maipakulong ang mga tenant mo na nanloko sa'yo. Yan ang basic human nature. I should know, as a lawyer, may mga experience ako sa mga ganyang raid. May warehouse ang client ko, dati nang ginagawa palang taguan ng mga carnap na kotse. Nung na-raid ito, laking pasalamat ng client. Galit na galit siya sa tenant niya. A full cooperation siya sa mga authorities, mga kababayan. Sabi pa dito, pero dito, baligtad ang nangyari. Instead na matuwa si Mike Defensor sa NBI for exposing his tenant, at imbes na maki-operate siya, galit na galit siya at kinokondem pa niya ang raid na naganap, mga kababayan, doon sa isang KTV bar na nangungupahan sa establishmento nito pong si Mike Defensor. Sabi pa dito, kilos ba yan ng isang taong walang kinalaman sa mga crimes na ginagawa ng tenant niya? Hindi eh. Kilos yan ng taong guilty. O ayan o, sabi dito, mga kababayan, mismo ni Attorney Carlo Ibanez, yung mga galawan ni Mike Defensor, yan po ay galawan na guilty. 'Di ba? Saglip na matuwa ka, saglip na pasalamatan mo ang NBI, kinagalitan mo pa. Kaya nga, mga kababayan, dito po sa pagkakataong ito, para sa akin, ipinapakita lamang po ni Mike Defensor na tila kinakabahan siya. Kasi nga baka mamaya talagang lumalim yung investigasyon at makita kung ano yung kanilang partisipasyon dito po sa nangyaring aktibidades nito pong KTV na na-raid diyan po sa may Pasig City. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo hingil po sa usaping ito? Ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po dyan, mga kababayan, sa balita po na yan? Comment below na lamang po kung ano po ang masasabi ninyo hingil po dyan.